kagalakan sa kanilang puso. Sabihin yung kabutihan ni Lord sa kanilang buhay. Lahat naman tayo ay nakaranas ng kabutihan ni Lord. At ang nais niya ay maibahagi natin ito sa mas marami. Amen? Kaya sa oras pong ito, sa basa ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo gaganap ng ating Sunset First Watch Prayer. Day 204 na po tayo ngayon. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga maagang naka-join. 27 na po tayo sa panguna ng ating Spiritual Director, Bishop Ross. Gamit natin ang Facebook Live sa kanilang kapahintulutan. Naka-FB Live streaming na po tayo. Sa oras ito, maraming salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kapahintulutan na hindi lang Facebook, pati ang TikTok, meron na rin po tayo. Dahil sa Facebook ay nawawala after a month, pero sa TikTok ay hanggat kasya pa yung given na gig ay pwede pa tayo maglagay. Pero mapupuno din siya. Kaya sa oras pang ito, pakinggan na po natin ang gagamitin ng Diyos na maghayag ng kanyang mabuting balita. Ang topic natin ay Keep Believing in God. At ang tema na sasagutin ay How can we keep believing in God? Gagamitin po yung ating pastor sa PUF Lapas Chapter, San Narciso Zambales. Walang iba kundi si Pastor Jim Pagar. Nak, it's your turn. Amen, hallelujah, sa mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Naririnig po ako. Loud and clear, loud and clear. Amen, hallelujah. Napakabuti ating Panginoong Diyos kasi sa lahat ng bagay, tunay na ang Diyos ay mabuti. Amen. At Amen. sa lahat po ng bagay, tunay na ang Diyos ay hindi nag-iwan. Kaya nakakatuwa po na sa lahat ng maririnig na testimony, tunay, ang Diyos ay laging nandyan. Sa lahat ng kakataon na naranasan natin, ay nandyan ang ating Panginoong Diyos. Kaya tama po yung sabi ni Pastor Alex na keep believing in God. Amen? Kasi Amen. Sa lahat ng bagay, kapag wala ang Diyos, wala tayo. Amen? At higit sa lahat, kapag naniniwala tayong may Diyos, amen, sa lahat ng pagkakataon, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po, kung tayo po ay may banal na kasulatan, tayo po ay makipagbukasan sa Marcos chapter 9, verse 14 hanggang 23. Amen, hallelujah. Ang sabi po sa Mark chapter 9 verse 14 hanggang 29, nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao, gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Verse 15, nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y binubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayat. Verse 19, sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dahil rito ang bata, verse 20, dinalangan nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Verse 21, kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po noong maliit siya, tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas, inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Verse 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Ulitin ko po, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus,
nangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Verse 24, agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Verse 25, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu, ng pagkapipi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Verse 26, nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangingay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya sinabi ng marami, patay na siya. Verse 27, ngunit ang batay hiwakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalas ang masamang yun? Last verse, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay umuko at manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, sa hapong ito, Lord, kami nagpupurit nagpapasalamat sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na muli namin mapapagbulayan. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang Diyos na maging tagapagturo namin, maging guro namin, Panginoon, sa hapong ito. Tunay, Panginoon, na wala akong kayang gawin, Lord, kung wala ang iyong pagsama, Panginoon, sa hapon na to. Holy Spirit, be with us, Panginoon. Pumilit ka sa aming platform, Panginoon. Lord, magkakahiwalay man kami, ngunit hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang magbuklod sa amin, Panginoon, ng iisa, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, we claim the victorious service, Panginoon, ngayong hapon at ikaw ang mapapurihan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po, especially po sa ating Bishop Ross. Hallelujah. Kay Mami Glo, sa ating Senior Pastor, Pastor Alex, hallelujah. Kay Pastor J po, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng nasa platform, sa lahat ng kapastoran, PME at mga chapter workers po na nandito at makakapakinig pa po sa ating platform, hallelujah. Hayaan niyo po na ang Diyos ang magturo sa atin ngayong hapon. Alam niyo po, sa ating buhay, dumarating po talaga ang mga pagsubok. Amen? Mga kabiguan, mga pagkakataon na tila hindi naman sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Kung minsan, sa mga ganitong sitwasyon, nanghihina tayo, kung minsan yung pananampalataya natin nawawala. Parang hindi natin tanggap sa sarili natin, Lord, bakit mo naman ako pinabayaan? Amen? Isang narinig ko lang na sa isang preaching ang sabi, kapag simulang natanggap natin ang ating Panginoong Diyos, doon nagsisimula ang ating mga trials sa harapan ng ng diablo. Amen. Lagi tayong sinusubok ng diablo kasi alam niya na lumalapit na tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba ang sabi ng Lord sa kanyang salita na ang kaaway, ang gusto niya lang 'yan, manira at magwasak. Pero kapag ang Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng buhay. Amen, na walang hanggan, buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Kaya kapag alam ng diablo na lumalapit na tayo sa Diyos, gumagawa siya ng paraan. Amen. Hindi niya tayo titigilan hangga't hindi niya tayo matisod. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid ko kay Lord, how to keep believing in God. Amen. Paano ba natin makikip na patuloy tayong nagtitiwala sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Paano natin makikip na nagtatrust pa rin tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos? Mga kapatid ko kay Lord, hindi ko napapatagalin pa. Yung unang point po, how to keep believing in God is keep believing in God's promises. Hallelujah. Dapat naniniwala tayo doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin mga kapatid ko kay Lord, doon sa mga pananampalataya natin, lumalakas yan kapag tayo ay naniniwala doon sa ating pangako ng ating Panginoong Diyos. Kung titignan po natin yung Joshua chapter 21 verse 45, ayan po yung tagpo na marami ng reklamo ang Israelites, pero ang ganda po ng sinabi ng Diyos doon. Lahat ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos ay tinupad niya doon sa mga Israelites. Amen. Makukulit lang ang mga Israelites, pero ang sabi niya doon, tinupad niya. Sabi niya doon sa English, not one of the Lord's God promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Ibig sabihin, pinatunayan ng Diyos na tunay na buhay siya kapag tayo ay naniniwala sa pangako ng ating Panginoong Diyos.
o si Pastora Edith, kung hindi siya naniniwala na pinapalakas siya ng Panginoong Diyos, dapat may hindi na yan nag-intermission na Amen. Amen, nag-intermission pa siya sa pinakamatandang nag-intermission number. Ibig sabihin, sa edad niya yan, kaya niya pang sumali sa mga Praise kabataan God. o ang pinakabata doon si Pastora Melissa. Amen. Ibig sabihin, yung kalakasan na ibinibigay sa kanya ng Diyos ay iba. Kaya sabi ko kay Pastora Josie, sali ka rin sa intermission number natin. Di ba? Nakatawa lang siya kasi inuubo rin siya eh. Kaya alam niyo po, nakakatuwa kasi kapag tayo ay naniniwala sa promises ng ating Panginoong Diyos, He will not break His promise. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang sinabi niya na magaganap sa buhay mo, kapatid ko. Kaya kapag hindi mo pinaniwalaan yung bagay na yon, talo ka. Amen? Kasi sinabi na ng Diyos sa'yo, iniwan mo pa. Kaya nga ang sabi po sa Roma chapter 10 verse 13, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, at ipinamumuhay natin, ibig sabihin, yung promise ng Diyos ay nararanasan mo. Amen? Kaya ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Kaya dapat lagi tayong prepared doon sa Word of God na ibabato sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kapag palagi nating binabasa o pinag-aaralan at pinagninilayan ang kanyang salita, lalo tayong tumitibay sa pananampalataya. Amen. Amen? Hindi ka mabubuhay kasi strong ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sabi nga, tulad ng mga halaman, mga kapatid ko kay Lord, lagi nating tinutubigan yan upang mabuhay. Tayo na mananampalataya ay nangangailangan din ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa mga testimony na naririnig ko, sabi nila, kulang ang isang araw kapag hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya sinanay ko, sige, kahit inuubo na yan, join pa din. Kapag brown out, nawalan lang ng load doon, hindi siya nakakapag-join. Alam niyo po, isang testimony ko lang po, totoo po yung sinabi ni Pastora Job nung nag-testimony po siya anniversary. Kaya kung nasaan kami nung hindi niya nakilala ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung keep believing in God's promises, pinanghawakan ko lang po, nung bata ako, yung nakita kong collage niya, doon sa may Manila paper po, malaki po yung Manila paper niya na nakasabit doon sa pagkainan namin, luma pa po yung bahay namin. Nakasabit lang doon yung mga gusto niya. Ang sabi niya po, yan, pinagawa yan ni Pastor Alex noon nung nagkaklase kami. Ilagay niyo dyan kung ano ang mga gusto niyo doon sa Manila paper. Nakita ko po doon, ang dami niyang inilagay ng mga pangarap. Tapos may nakasulat po doon, sabi niya, for God, nothing is impossible. Nakalagay lang doon. Alam niyo po, nung bata ako, tinitignan ko lang yun. Habang nung nakilala ko po si Jesus Christ, alam niyo po, nung siya ang nagpakilala sa akin, iba ang takbo ng buhay kapag mayroong Diyos ka palang kinikilalang tunay. Amen. Hindi po inaasahan na sa bagay na yun, makikita ko rin sa sarili ko, magtuturo din pala ako, sabi ko, na magiging pastor din pala ako at tinawag ako ng Diyos para dito. Alam niyo po, yung pinakahuli na lang kasi doon sa pinakagitna po na natatandaan ko, meron siyang maliit na regalo na inilagay doon. Pero hindi niya pa alam kung ano yun. Sabi ko, Lord, kung meron siyang maliit na regalo na inilagay doon at hindi pa na-open, Lord, kung meron din ako at gagawa din ako ng collage na ganun, ano kaya yung ibibigay mo sa akin doon sa maliit na box na yun? Yun po yung nasa sentro, talagang maliit na box. Sa karamihan, lahat nandoon na, pero yung box talagang nandoon, hindi ko po alam kung ano po yung kay ate yun eh. Kaya natutuwa po ako nung nakita ko po yung ibig sabihin, truly that God's did not break His promise, mga kapatid ko kay Lord. Ipapaganap niya yung gusto mo at gusto niya para sa iyo. Amen. Kaya sabi, huwag ka lang aalis sa kanyang harapan kasi talo ka. Amen. Kapag umalis ka sa presensya niya, talo ka. Amen. Kaya mga kapatid ko kay Lord, if you keep believing in God's promises, kayang ipatupad yan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nung Bumagsak ang signal niya. Wala siya.
Praise God. Wala na si Pastor Jimel. Okay. Napakalaga yung ating matututunan ngayon dahil pinapaunawa lang talaga sa atin ng Diyos na kailangan lagi talaga tayong maniwala, manampalataya sa Kanya. Dahil mabibigo tayo kapag hindi natin pinanghawakan ang Kanyang mga salita. Tama po ba? Okay, kaya mahalaga na maunawaan natin yung Kanyang mga pangako. Yan yung dinidiin sa atin ng ating picture. Keep believing in God's promises. Ano mga pangako ng Diyos na meron tayo? Ano mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan natin? Mahirap maglingkod sa Kanya kung wala kang pinanghahawakang pangako mula sa Kanya. Dahil isang araw, mamalaki ka, isang araw, baka hindi mo matapos ang takbuhin ng paglilingkod sa Kanyang harap. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, it's about time, ask ourselves, ano mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan ko sa buhay ko ngayon? Sige, tanungin po natin ang ating sarili. Mga kapatid, sige, ask right now. Ano yung mga verses na hanggang ngayon life verse mo na kahit anong mangyari ay hindi ka bibitaw dun sa pangako na yun. Kasi mahirap kapag sa buhay paglilingkod natin ito, wala tayong pinanghahawakang pangako ng Diyos. Amen? Okay, hindi na siya nakabalik. Bakit na? Yan na. Nandito na po. Okay, sige, ikaw na, nak. Amen. Ayan, Tuloy mo tunay na. po yun. Na kapag tayo talaga walang pinanghahawakan na pangako ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko kay Lord, maaalis at mamatay tayo Totoo kasi yan. hindi natin alam kung saan tayo huhugot ng lakas. Amen, Amen. amen. Isang testimony ka pa po. Alam mo, nung altar call po kasi, bumalik sa akin yung time na nagkaroon po tayo ng youth camp ng San Antonio. Yun, praise Amen. God. Yun yung time, yun yung time po na umiiyak din ako doon kasi si Pastor Alex, sinugasan niya yung ako. Amen. Leader, tapos huhugasan yung paa. Sabi nga tunay na walang hihigit kaysa sa kanyang master. Glory to God. Amen. Kaya nung time na dumating sa akin yung point na yun ng altar, parang nyo po naisip ko lang, na tunay, ang Diyos totoong napakalaki. Hindi natin siya pwedeng higitan. Amen. Amen. Kung bakit nagkaroon ng Satanas, kasi tinaasan niya ang Diyos. Amin, hindi niya naman kaya. Kaya tayo Tama. kapag magmamataas tayo mga kapatid ko kay Lord, ibabagsak at ibabagsak lang tayo ng Yes. ating Panginoong Totoo yan. Diyos. Kaya sa nabasa ko lang ng mga passages ng mga nakaraan, kalabanin na natin si Satanas, wag lang ang Diyos. Amen. Kung kalaban natin si Satanas, may kakampi pa tayo si Jesus. Sige. Pero pag kinalaban natin ang Diyos, amen, syempre, siya din ang kalaban natin talaga. Sino kakampihan natin? Wala tayong kakampi mga kapatid ko kay Lord. Kaya sa mga panahon na to, kailangan talaga nating makita kung ano yung mga pinanghahawakan natin na pangako ng Amen. Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi hangga't may pangako ang Diyos na nakatanim sa ating puso, hindi tayo bibitaw sa Yes. harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kasi nakaangkla tayo doon sa bagay na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung naniniwala tayo mga kapatid ko kay Lord, doon sa mga pangako niya, it's time to claim it. Hallelujah. Kung gusto mo ng kagalingan, kung gusto mo ng pagpapala ng Diyos, kung gusto mo ng buhay, claim it mga kapatid ko kay Lord. Ang sabi niya nga, ulitin ko lang, God never breaks His promises. Ay tunay para sa iyo mga kapatid ko kay Lord dahil nakakilala ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So yan po yung point natin. Point 1 natin, keep believing in God's promises. Pangalawa, how to keep believing in God? Ang pangalawa po ay keep believing through trials. Kung ano po yung mga nararanasan natin. Ang sabi sa James chapter 1 verse 2 hanggang 3, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ibig sabihin mga kapatid ko kay Lord, sa trials na nangyayari sa atin, mas lalo tayong pinapalakas ang pananampalataya natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Trials do not mean God has abandoned us.
Sometimes, Tama. God uses trials, difficult to strengthen our faith para mas Amen. lalo nating panaligan ang ating Panginoon niya sa Filipos din, mga kapatid ko kay Lord. Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay ay ipabatid ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Lord, hindi ka magkukulang. Sa lahat ng pagkakataon, mayroon ang Diyos na ibibigay sa iyo na blessing. Tama. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, kung maniniwala ka na sa dinadanas mo ngayon ay pinapalak ka ng ating Panginoong Diyos, ibig sabihin good. Nandoon ka sa, ganyan natin, nandoon ka sa track na kung saan naniniwala ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin si Joseph the Dreamer, mga kapatid ko kayo, ang daming trials na nangyari sa kanya. Sumuko ba siya? Hindi. Dahil pinakita sa kanya ng Diyos yung vision na magiging hari siya. Or kung hindi man magiging hari, magtatagumpay siya. Kaya mga kapatid ko kay Lord, kung nakikita mo na maraming trials, ano kaya yung gusto ng Diyos na maging ikaw? Amen? Baka mamaya, ang gusto ng Diyos, maging bishop ka rin pala sa darating na panahon, kaya pinagtitibay ka sa ganyang bagay. O kung nung narinig ko yung mga testimony ni Bishop kaninang umaga, grabe, maraming iniwan sa buhay. Amen. Amen. Pero sa lahat ng mga pagsubok, ilang beses siyang na-stroke. Amen. Ikaw ba, ganun na? Ano pa ang gagawin mo? Kapit ka na kay Lord. Ibig sabihin, may gustong ipagawa ang Diyos sa'yo. Kaya mga kapatid ko kay Lord, si Pastora Josie, inuubo habang nagpipreach. Ibig sabihin, trials, may gustong ipagawa pa ang Diyos kanya. Amen. Yun yung dapat na makita natin. Kaya kung minsan, mga kapatid ko kay Lord, makita natin na ang trials, hintulutan lang ng Diyos yan para tayo ay lumakas. Kasi after ng trials, mga kapatid ko kay Lord, mayroong pagpapala na ibibigay sa iyo. Amen. Lagi natin tatandaan na hindi puro binibigay sa ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, ibinigay yan ng Diyos sa iyo para mayroon pa siyang ipagkatiwala sa iyo na mas malaki. Ang dapat naman natin ko kay Lord. Kung minsan naisip kasi nang ang dami namang problema, ang dami namang pangangailangan. Di ba? Pero lagi nating tatandaan, mga kapatid ko kay Lord, hindi yan pinahintulutan ng Diyos kapag hindi mo kaya. Amen. Lahat ng mga bagay na bigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ibig sabihin, kaya natin yan. Amen. Mga kapatid ko kayo, ay tulay ng at pakikipag-ugnayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, ipinapakita natin ang ating pagtitiwala sa harapan. Amen. Isang ilustrasyon lang, mga kapatid ko kay Lord. May isang anak na nagtiwala sa kanyang ama. Yan. Hindi siya natatakot na humingi. Amen. Dapat, ganun din tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi rin tayo natatakot na humingi sa kanyang mga bagay na kailangan natin. Sabi ko nga ulit ko sa sino, silang nagbibigay ng puro blessing. Nagbibigay din yan ng tamang daan, kung ano ang gagawin natin. Ibig sabihin, hindi lang puro blessing ang binibigay ng ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng bagay, nagbibigay po siya ng mga hakbangin kung paano natin matatapos ang isang bagay. Sabi, pray during difficult times. Amen. Pero, isang narinig kong preaching, ang sabi niya, huwag ka lang magpe-pray during difficult times. Dapat nagpe-pray ka din kahit masaya ka. Kahit meron kang natanggap na answered prayer, dapat mag-pray ka rin. Kasi kung minsan may natanggap na tayong answered prayer, okay na. Thank you, Lord. Yun lang. Pero kung sabi ko, usually kung sa isip ikaw ay nagkaroon, ibalik mo yung blessing na yun sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo i-claim. Kasi kung wala naman ang Diyos, hindi mo rin matatanggap yung bagay na yun. Amen? Kaya sabi, do not give up when circumstances are hard. Sino po ba ang mga nakakaganyan dito? Nakaka-experience ng mga circumstances na mabibigat. Amen? Huwag tayong susuko. Kaya nga, lagi kong natatandaan, ang sabi lang ni Torah, God will make a way. Amen. Sa lahat ng ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo. Kaya wag mong kakalimutan yun, kapatid ko kay Lord.
Na Praise sa lahat God. ng pagkakataon, ang Diyos ay nandyan para sa iyo. Higit pa sa lahat, mga kapatid ko kay Lord, remember that God behind us. Hindi natin ito ang Diyos ay gumagawa sa kanyang paraan. Amen. Akala natin wala nang ginagawa ang Diyos, wala na siyang tawag dito, wala na siyang inabot tayo, pero hindi. Ang Diyos ay gumagawa ng hindi natin nakikita. Amen. Gumagawa na tayo pero ang Diyos gumagawa pa rin ng part niya. Kaya lahat makita mga kapatid ko sa ating Ginoong Diyos, sa lahat ng bagay na nararamdaman natin, ipagpasalamat natin yun sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil doon, lumalakas tayo, lumalakas ka, lumalakas ang ating pananampalataya, higit sa lahat, hindi nabibreak, hindi tayo nahihiwalay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ko nga mali kapag tayo ay nagganyan pa na backslide. Nakilala na natin ang ating Panginoong Diyos, aalis pa ba tayo? Naranasan mo ang pagpapala, naranasan mo ang kagalingan, naranasan mo ang buhay, naranasan mo ang proteksyon sa harapan ng ating Panginoong Diyos, aalis ka pa ba? Amen? Sayang. Amen? Kaya sabi nga nung isang pastor, mas okay na lang na hindi mo nakilala ang ating Panginoong Diyos kaysa nakilala mo siya tapos umalis ka din. Amen? Kaya lagi natin tatandaan mga kapatid ko kay Lord na sa buhay na ito, wala tayong kayang gawin kung wala ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya kung titignan natin ang buhay ni Bishop, grabe, ilang taon na yung ipinangako sa kanya ng Diyos. 'Di ba? Extended life para sa harapan ng ating Panginoong Diyos para kay Bishop. Galing. Yung pangako ng Diyos, ibig sabihin, nagmamanifest sa buhay ni Bishop. Ganon din tayo mga kapatid ko kay Lord. Kung tayo ay may pinanghahawakan na pangako ng Diyos, amen, hindi nga tayo mawawaglit doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, kapag may trials na dumating at may pinanghahawakan kang pangako ng Diyos, hindi ka tataob sa lahat ng mga problema na mayroon. Bakit? Kasi alam natin na ang Diyos ay pinagtibay kanya ng pananampalataya. Amen? Kaya lagi nating tatandaan, mga kapatid ko kay Lord, that keep believing through trials. Sa lahat ng trials na mayroon, lagi mong kasama ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya yung preaching ni Pem Lester nung nakaraan, huwag kang mabalisa. Ilang beses daw pong sinabi sa Bible, according to scholars, 365. Ibig sabihin, sa bawat araw, sinasabihan ka ng ating Panginoong Diyos na huwag kang mabalisa. Ang gustong sabihin lang ng Diyos, lagi kang maging masaya kasi kasama mo ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya mga kapatid ko kay Lord, sa buhay na to, maniwala ka lang na yung trials na yan ay pinahintulutan ng Diyos para tayo ay lumakas sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya kung babalikan natin yung tagpo doon sa ating text kanina, ano lang ang sabi, ano daw ang magagawa ng ating Panginoong Diyos? Amen. Ang sabi niya doon sa verse 23, napakaganda. Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa nananampalataya. Amen. Kapag tayo ay nananampalataya, ibig sabihin mangyayari ang bagay na yan. Ang sabi nung kasunod sa verse 24, ang sabi nung tatay, opo, naniniwala po kami. Di ba? Naniniwala siya. Kaya tayo mga kapatid ko kay Lord, sa trials, kapag pinaniwalaan natin na kaya natin yan, nakasama natin ang Diyos, magtatagumpay ka. Amen? Kaya mga kapatid ko kay Lord, sa lahat ng bagay na nararanasan natin, don't give up. Jesus is always working in mysterious way. Hindi natin nakikita, ngunit tayo ay pinananagumpay ng ating Panginoong Diyos. Third point po, how to keep believing in God. Kung yung una, keep believing in God's promises. Pangalawa, keep believing through trials. Yung pangatlo po, keep believing by fixing your eyes on Jesus. Dapat naka-fix na yung mata natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hebrew chapter 12 verse 2, ang sabi niya po doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, hanggang sa huling buhay natin, dapat ang Diyos pa rin yung ating pinaniniwalaan, pinanampalatayaan sa buhay na ito. Alam niyo po, sabi din sa Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23, dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon,
ay hindi tayo nilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagwawakas. Ang mga ito ay bago tuwing umaga ang mga ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ibig sabihin, dahil sa katapatan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kapatid ko kay Lord, dapat tayo ay nagtatapat din sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dapat lagi nating inaalala yung mga bagay na ginawa niya para sa atin, kung gaano kabuti ang Diyos para sa atin. Kaya kung tatanungin ko ang bawat isa mga kapatid ko kay Lord, nung hindi natin pakilala ang ating Panginoong Diyos, sino ba tayo? Amen. Sino ba tayo nung hindi pa natin nakilala si Jesus Christ? Pero ngayon, nung nakilala natin siya, amen, kaya na natin ngumiti. Kung noon, lagi kang umiiyak dahil kulang, kung lagi kang magagalitin, kung noon, laging putok at sintang lumalabas sa bunganga mo, ngayon iba na. Bakit? Kasi nakita natin na si Jesus ay tunay na nagbabago. Amen? Kaya kung titignan natin mga kapatid ko kay Lord, si David ay nagtagumpay laban kay Goliath dahil naalala niya kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa leon at oso. Amen? So dapat mga kapatid ko kay Lord, tayo din. Saan ba tayo iniligtas ng ating Panginoong Diyos kung bakit naniniwala tayo na dapat nakafix lang yung ating mga mata sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Kaya nga mga kapatid ko kay Lord, sa oras na to, makita natin at ma-remind natin sa ating mga sarili kung gaano yung faithfulness ng Panginoon para sa atin. Amen. Kung alam na natin na mawawala na tayo doon dahil sa kasakitan, amen, pero pinagaling pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya lagi nating titignan yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos doon sa mga bagay na ginawa niya para sa ating mga kapatid ko kay Lord. Kung titignan natin din, si Peter, umalis siya doon sa bangka. Ang gusto niya maglakad doon sa tubig dahil nakita niya si Jesus Christ naglalakad sa tubig. Ano ang ginawa niya? He kept his eyes on Jesus. Tinignan niya lang si Jesus. At nung tinitignan niya, nakakalakad siya. But when Peter looked at the storm, he began to sink. Ibig sabihin mga kapatid ko kay Lord, sa buhay na ito, pag hindi nakafix ang ating paningin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, lulubog at lulubog ka. Maisip mo na lang na, Lord, iniwan mo ba ako? Lord, inabandong mo na ba ako? Lord, bakit hindi mo na naririnig yung prayer ko? Lord, bakit wala na akong answered prayer? O yun na ang maitatanong natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Pero lagi natin tatandaan mga kapatid ko kay Lord, amen, ang sabi po, kaya even when you cannot see the way, God is already making a way. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Kaya mga kapatid ko kay Lord, yan po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Magrema po sa ating puso yan at ating maisapamuhay. Hallelujah. Tayo po ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, sa hapong ito Lord, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong harapan. Salamat Panginoon sa mga salita mo Panginoon na narinig namin ngayong hapon. Lord, hayaan mo na ikaw yung Diyos, Panginoon, na magbigay lagi sa amin ng kalakasan, bigay sa amin na ikaw lagi, Panginoon, na magtiwala kami, Panginoon, sa iyong mga pangako.
Higit sa lahat, Lord, na kahit anumang trials yung aming nararanasan, mga problema, mga Lord, hayaan makita namin na maging faithful pa rin kami sa iyong harapan. Higit sa lahat, Lord, makita namin na nakafix ang aming mga mata na sa iyo lamang, Panginoon. Tunay, wala kaming gayang gawin, Lord, kung wala ang iyong pagsama. Lord, kahapon na to, hayaan mo sa makakapakinig at nakakinig pa, Panginoon, ng iyong salita. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang Diyos na magbigay sa kanila ng pagbabago, Panginoon. Lord, makita namin na one word from you can change everything, Panginoon. Kaya, Father God, maraming salamat sa salita mo. Hayaan mo na ikaw ang Diyos, Panginoon, na laging manatili sa amin. Ikaw ang Diyos na laging magtagumpay para sa amin. Kaya, Lord, sa'yo namin binabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. 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 Praise God. Amen. Papuri po sa salita ng Diyos. Maraming salamat po, Pastor Jim, sa kapahayagan ng salita. At ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pagbibigay. Alam naman na po natin kung kanino natin isisend ang ating mga giving, ang ating mga offerings po. Sa Gcash na lang ng ating Tatay Pastor. Amen. At bago po tayo magbigay, ano pong basahin ko ang isang verse na nagsasabing sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Last verse. Ang gagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Masama po tayong manalangin para sa ating mga pagkakaloob. Yes, Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat po sa kapahayagang aming napakinggan, Panginoon. Okay, patuloy niyo po itong gamitin, Panginoon, at magrema sa aming mga puso at isipan ng Lord God. Gayon din sa nagrema ng iyong salita, Panginoon. Balik ko po sa kanya ang kalakasan, ang time na nawala sa kanya, O Lord God. Magpalain na po siyang lubos, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga aming offerings sa Lord God. Hawakan niyo po ito, Panginoon, at maging pagpapala ito, Panginoon, sa ikalalago ng iyong simbahan ng Lord God. Ito po ang siyang dapat maitaas, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po. Pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo'y magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Pabalik, siksik, higlig at umaapaw. Pabalik, siksik, higlig at umaapaw. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Kung tayo ay bigyan. Amen. At ngayon naman po, para po sa ating pastoral prayer, tinatawagan po si Pastora Josie para po sa pangunguna. Amen. Sige, tayo. Sige, tayo po lahat ay lumuhod. Pakababa po tayo sa harapan ng ating Panginoon buhay. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, nagpapasalamat po kami sa inyong po pagmamahal sa patuloy na pagdadala sa amin sa mga salita ng iyong anak na si Jesus Christ, Lord. Bago po kami makarinig nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, Lord God Jesus. Humingi po kami ng pagpapatawad sa aming nagawang pagkakasala. Sinadyan naman namin ito, hindi. Forgive us, Lord God, at sa mga nakagawa po sa amin ng mga pagkakasala, Lord. Pagpapatawad na po kami sa kanila, Lord God Jesus. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan. Bagkus, ilapit po ninyo kami sa inyong presensya, Lord. Bago po malinig kami sa tungkol sa buksan niyo po ang aming mga puso at isipan na maunawa ng kahalagaan ng mga salitang ito sa aming buhay ngayon. Gabayin po ninyo ang aming mga kapasturan na maging maayos at malinaw na daluyan ng iyong salita, Lord. Tulungan mo po kami sa mga oras na ito, Lord God Jesus, nawa o Diyos.
magkasama-sama kami sa lahat sa mga oras na ito, Panginoon. Tinatas ko po sa iyo lahat ang mga gawain namin sa mga oras na ito, Lord. Salamat po at sama-sama kami sa mga oras na ito, Lord God Jesus, at ikaw po ang aming inuna, Lord. Salamat sa kalakasan taglay ng bawat isa. At lahat po kami ay nandito sa iyong hanapan, nagpapakababa, Lord God Jesus, at humihingi ng gabay, Lord, sa mga oras na ito, Lord. Lord God, sa mga oras po ito, itinataas ko po sa iyo ang aming po prayer worldwide ministry, Lord, na kung saan kami po magdaraos ng 25th year anniversary, Lord God Jesus, na bukas po iyon, pero nagdaos na po kami nung last Sunday, Lord God Jesus. Salamat sa pagsama, Lord God Jesus, naging mabiyaya, na maging pagpapala, at ang pasasalamat namin ay tunay nga pong tinukod mo, Lord God Jesus. Naging pagpapala ang bawat isa, naging kalakasan sa bawat isa, at ay pong pagmamahal, pagkakaunawaan, Lord God Jesus, ay naranasan namin, Lord God Jesus. Ang pagsama ng banal na Espiritu, Lord, ay nasa amin, Lord God Jesus. Tunay nga po, napakabuti na ginawa mo sa amin sa loob ng 25 years, Lord God Jesus, na amin pong pagtityaga, Lord God Jesus, pananalig, pananampalataya, Lord God Jesus, ay sinamahan mo kami, Panginoon, na hindi mo kami iliwanan. Kaya salamat, Lord, salamat. Wala po kami maibabalik sa iyo, kundi ang pasasalamat, papuri, at pagsamba sa iyong harapan, Lord God Jesus. Sa napakabuti mo, Lord, sa amin. Salamat sa 25 years anniversary na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Thank you, Lord God Jesus, sa kabutihan sa amin, Lord. At Lord, sa gabing ito, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang amin pong mga kapasuran, Lord God Jesus. At bago po yun ang lahat, ang aming pong founder, Lord God Jesus, na Bishop Rose, Lord, salamat sa pagsama niya sa amin. Salamat sa 25 years na pagsasama-sama namin, Lord God Jesus. At tunay nga pong napakabuti mo. Wala po kasakitin siya, at maganda ang kanyang preaching, Lord God Jesus, ay siya pa ang ginamit, Lord God Jesus, sa harapan. Kasama si Mami Glo, Lord God Jesus. Magaling na po sila, Lord God Jesus, at lalo mong pinapalakas sila, Lord. Salamat, Panginoon. At sama-sama po kami, Lord God Jesus, na sa iyo ay lumalapit, nagpapakababa, Lord God Jesus, at humingi pa ng another year, Lord God Jesus, another 25 years, Lord God Jesus, na pagsasama-sama namin, Lord, sa iyong ubasan. Thank you, Lord God Jesus, at kay Pastor Alex, Lord God Jesus. Thank you, Lord God Jesus, sa aming pong mentor na ito. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa kanya ng kalakasan, taglay, at sa walang tigil na pagbibigay ng being a perfect sa amin, sa yung maging enthusiast sa amin, Lord God Jesus, ang pagbibigay niya ng mga word, Lord God Jesus, na tunay nga sa aming buhay, at siya ang aming pong mentor, Lord God Jesus, pagtuturo niya